Sniper to sniper na raw ang karaniwang labanan sa pagitan ng militar at Maute Group sa Marawi City sa ngayon. Sa gitna ng bakbakan, ninakawan pa ang mga bahay ng mga lumikas. Ayon sa Provincial Crisis Management Committee, posibleng milyon-milyong pisong halaga ng pera, alahas at iba pang gamit ang nanakaw mula sa mga abandonadong bahay sa Marawi. Kuha ang videong ito sa telescope ng spotter ng sniper ng militar sa Marawi City. Tinatarget nila ang mga sniper ng Maute na nagkukubli sa isang gusali. Habang pinuputukan ng ating tropa ang mga kalaban, ginagantihan din sila ng putok. Makikita nga sa isang salamin sa pinagtaguan ng ating tropa ang tama ng bala mula sa sniper ng Maute. Karaniwang labanan na raw sa conflict zone ang sniper to sniper. Sa nakalap naming impormasyon, marami nang napatay ng Maute ang mga sniper ng gobyerno. Ngunit aminado ang gobyerno na isa sa mga nagpapahirap sa kanilang operasyon ang mga nagkalat pa rin daw na sniper ng kalaban. Pero naitutulak na raw ng ating tropa ang mga Maute sa mga lugar na mahihirapan silang makalabas. Lumiliit na po yung area ng mga Maute. So mabilis po yung pag-move forward natin. Sabi ko nga po, nagtatagal lang because of the clearing. Hudyat na raw ito na nalalapit na ang pagtatapos ng bakbakan. Kaya naman ang militar at lokal na pamahalaan ng Marawi naghahanda na para sa rehabilitasyon ng nasirang lungsod. Tutulong din sa napipintong rehabilitasyon sa Marawi City ang Metro Manila Development Authority o MMDA. MMDA naman kasi, although Metro Manila tayo, kung nasa kakayahan natin at nasa posisyon na at may gamit tayo na pwedeng dalhin, itulong kahit na outside of Metro Manila, ginagawa natin yan. Ang DSWD nasa proseso ng pagbili ng family-size tents para sa mga naapektuhan. Nagkaproblema nga lang daw sa bidding. Patuloy rin ang pagbibigay nila ng food packs. While halal, would not capture their needs because they need sweets, fruits, they need to break the fast. We have prepared a Ramadan pack to commemorate the end of the Ramadan. So it's a pack of fruit cocktails, pansit. Pero bago ang rehabilitasyon, ilang problema muna ang kailangang solusyonan ng mga otoridad. Gaya na lang ng problema sa looting, natalamak na raw sa mga lugar na iniwan ng mga residente. Ang negosyanteng si Torhata Mangundato, binalikan ang restricted zone kung nasaan ang kanyang bahay at negosyo. Pero pagdating sa kanyang bahay, ito ang tumambad sa kanya. Animoy binuhawi ang loob ng kwarto. Ang kahadiyero natungkab sa pagkakasimento. Nabuksan at nasimot ang lamang pera. Nilimas din ang koleksyon niya ng mamahaling relo, pati designer bags at damit na kung susumahi papalo sa milyon-milyong piso ang halaga. Maging ang baril ni Torhata, pinuntirya ng mga magnanakaw. Yung ibang mga kamag-anak namin kung saan-saan napunta, kung saan-saan sila nakarating na walang dala. Kasi hindi namin alam na ganito yung outcome nito eh. Tapos babalik ka sa lugar mo o ganito pang babalikan mo. Ano ba makukuha namin dito? Marami na rin daw gaya niya na gustong magreklamo pero walang ideya kung sino ang hahabulin. Sana makarma siya. Kasi nabiktima na nga yung tao, biniktima mo pa ulit. Yun yung pinakamasakit nito. Biktima kami lahat. Ayon sa militar, matagal na ang ganitong problema sa conflict zone. Sa katunayan, may mga naaresto na silang sangkot sa ganitong gawain. Nagpapatulong na rin daw sila sa pulisya para maimbestigahan ito. Since they do nagkaroon tayo ng legal assistance pagdating doon sa mga cases na nawawalan ng sa kanilang mga properties. In fact, mayroon po tayong legal desk dito. Para maiwasan ang kaparehong insidente, pinapapadlak na ng militar ang mga pinapasadahan nilang bahay sa sentro ng bakbakan. Sa kasagsagan naman ng clearing operations kahapon, 9 na sibilyang naipit sa bakbakan ang nailigtas.